Nagsimula ang pelikula sa kuta ng Al-Qaeda sa Iraq, kung saan naghahanda na ang mga terorista upang patayin ang maraming hostage. Pumasok sa eksena ang US Marine na si John Triton, at nagsimulang makipaglaban sa mga terorista, sa kabila ng kawalan ng official clearance upang lumaban. Napilitan siyang lumaban sa isang hand-to-hand combat, mabilis na tinalo ang buong grupo ng mga terorista, at nailigtas ang mga bihag. Sa kabila ng kanyang kabayanihan, inabisuhan si John na marangal siyang matatanggal sa tungkulin dahil sa pagsuway niya sa utos ng mga higher officials. Kalaunan, umuwi siya sakay ng eroplano, kung saan masaya siyang tinanggap ng kanyang asawa na si Kate. Tuwang-tuwa siya na nakabalik na si John, at sabik siyang maglaan ng mas maraming oras ng magkasama. Gayunpaman, nahihirapan si John sa nakakabagot na buhay sa bahay at nagsimulang magtrabaho bilang security guard. Nang sumunod na araw, isang kriminal na nagngangalang Rome ang dumating sa isang jewelry store. Nang makapasok sa loob, ang mga kasamahan niya sa gang ay nasa kanya-kanya ng mga pwesto. Nagkunwari siyang sinusuri ang mamahaling alahas, at pagkatapos ay marahas na pinatumba ang security personnel. Ang kanyang kasamahan na si Bennett ay itinaas ang kanyang armas at inutusan ang lahat na humarap sa sahig. Dahil bulletproof ang salamin sa likuran, kinuha ni Rome ang isang babae at pinagbantaan ang kanyang buhay kung hindi bubuksan ng manager ang pinto. Dahil dito, sumunod na ang manager at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili na si Angela, isa pang miyembro ng gang at partner ni Rome. Pumunta si Rome sa likod ng tindahan at inutusan ang manager na punuin ang bag ng mga diamante. Habang naghahanda ng umalis si Rome, hinarap siya ng manager at nagmakaawang hampasin siya para magmukhang totoo ang eksena. Sa halip na gawin ito, tinapos ni Rome ang kanyang buhay sa isang putok ng baril. Mabilis na umalis ang mga kriminal at nagpakawala si Rome ng mga bala gamit ang machine gun sa mga paparating na mga pulis. Ang isa pang miyembro ng gang na si Morgan ay pinasabog ang isang police car bago tumakas sa lugar. Matapos ang krimen, ininspeksyon ng mga pulis ang crime scene at naghinala na isa itong inside job na kinasasangkutan ng isang empleyado ng tindahan. Samantala, sinimulan na ni John ang kanyang bagong tungkulin bilang isang security guard sa isang malaking korporasyon at ginawa ang mga shift kasama ang kanyang kasamahan na si Joe. Hindi nagtagal, isang mayamang lalaki na may 2 bodyguard ang pumasok sa opisina, nag-sign in, at agad na umalis sa front desk. Nalulugod si Joe sa kanyang trabaho, samantalang si John naman ay nakita itong nakakabagot. Ipinagmamalaki ni Joe ang mga benepisyo, ang mataas na sweldo, at hinikayat si John na i-enjoy na lang ang trabaho. Kalaunan, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa isang kaguluhan sa may 12 palapag. Doon, makikitang sinasaktan ng mayamang lalaki ang kanyang dating kasintahan, at natigil lamang ito nang dumating na sina John at Joe. Nang sinubukan niyang maliitin si Joe, namagitan na si John at kinaladkad siya sa ground floor bago siya inutusang lumabas na sa gusali. Nang nakasunod na ang kanyang 2 bodyguard, nagkaroon muli ng lakas ng loob ang mayamang lalaki, at hinamon si John sa isang pisikal na kumprontasyon. Bago itapon ang lalaki sa salaming bintana, binugbog muna ni John ang 2 bodyguard. Dahil dito, sinibak si John dahil sa kanyang mga aksyon at nasuspinde rin si Joe sa trabaho. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon ng taos-pusong pag-uusap ang dalawa. Pinayuhan ni Joe si John na tanggapin ang pagbabago bilang natural na bahagi ng buhay at tanggaping hindi na siya Marine. Dahil sa inspirasyon, nagpa siya si John na mag-focus sa pagpapasigla ng kanyang sarili at sulitin ang oras kasama ang kanyang asawa na si Kate. Sa kabilang banda, pumunta na sina Rome at Angela sa kanilang hotel room, kung saan nababagabag si Angela sa mga kaganapan sa jewelry store. Inamin ni Rome na pinatay niya ang manager dahil isiniwalat niya ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit ang lahat ay naaayon pa rin sa kanilang plano. Samantala, inihatid na ni Joe si John pauwi at sinubukang kalimutan na ang insidente sa opisina. Gayunpaman, habang nagpapahinga sina John at Kate, napanood nila ang isang news report tungkol sa pagwawala ng isang security guard na kinabibilangan ng footage ng paghagis ni John sa lalaki sa bintana. Ipinahayag ni John ang kanyang pagsisisi para sa insidente, ngunit iminungkahi ni Kate na nangyari lamang ito dahil agad siyang bumalik sa trabaho. Iminungkahi niya na pumunta sila sa isang road trip, kung saan sumang-ayon naman si John. Kinabukasan, sinimulan na nila ang kanilang paglalakbay, at na-realize ni John na kailangan muna nilang magpagasolina. Huminto sila sa isang gasolinahan, at nagkataong nagpapagasolina din doon si Rome at kanyang mga tauhan. Pumasok si John sa loob para bumili ng merienda, at nag-cruise ang landas nila ni Angela at Bennett.
Ang pagdating ng sasakyan ng pulis sa istasyon ay agad na nagpaalarma sa mga gang members ni Rome. Habang ginagasolinahan ang sarili niyang sasakyan, sinimulan ng opisyal ang maliit na usapan tungkol sa kotse ni Rome. Gayunpaman, lumitaw si Morgan sa likuran at binaril siya sa ulo. Pinagbabaril din ni Rome ang isa pang pulis habang sinusubukan niyang tumakas. Nang marinig ni John ang kaguluhan, sinubukan niyang bumalik kay Kate ngunit pinatumba siya ni Bennett. Hinila nila si Kate mula sa kanyang sasakyan at nagpa siya si Rome na kunin siya bilang isang hostage. Nagmamadali silang umalis, habang si John naman ay nagsimula ng magkamalay. Nagpaputok si Morgan sa natapong gasolina at nagdulot ito ng napakalaking pagsabog na nagpatalsik kay John. Sa kabutihang palad, nakalabas siya sa tamang oras at nakita ang papalayong sasakyan ng gang kasama si Kate. Agad siyang pumunta sa sasakyan ng sugatang opisyal, naiwasan ang isa pang pagsabog at inilabas sa sasakyan ang nakaligtas na pulis. Nagmamadaling sumakay si John sa kanyang sasakyan, determinadong iligtas ang kanyang asawa. Tinawagan niya ang iba pang mga pulis, ipinaalam sa kanila ang tungkol sa sugatang opisyal at sa nangyaring pangho-hostage, bago itinulak sa limit ang gamit na sasakyan sa pagtugis ng mga kriminal. Samantala, hinalungkat ni Angela ang mga gamit ni Kate at na-realize na kasal siya sa isang Marine. Nang walang ipinapakitang anumang awa, pinaulanan ng bala ni Bennett at Morgan ang humahabol na sasakyan ni John. Tinangka ni Rome na itulak ang sasakyan ni John palayo sa kalsada, ngunit nagpa siya si John na panatilihin ang kanyang pagbuntot. Nang itulak ang kanyang sasakyan, napunit ang bubong ng kotse ngunit hindi siya nagpatinag. Pinaulanan ng bala ni Rome at ng kanyang gang si John, na naging dahilan upang mapunta siya sa bangin at bumagsak ang kanyang sasakyan sa ibaba. Nang dumating ang gang upang siyasatin ang sasakyan, pinagmumura sila ni Kate dahil sa galit. Tinutukan ng baril ni Angela si Kate, ngunit namagitan si Rome at iginiit na si Kate ang kanilang pag-asa para makatakas. Nang malamang nasira ang kanilang sasakyan, sinisi ni Frank si Morgan para sa kanyang walang ingat na pagpapaputok at pinagsimulan ito ng isang away. Inawat sila ni Rome at nagpa siyang maglakad na lang papunta sa kanilang destinasyon, kung saan plano nilang ipagpalit ang mga ninakaw na diamante para sa pera. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Detective Van Buren sa gasolinahan at nakakuha ng impormasyon tungkol sa radio transmission na ipinadala ni John. Nang makatanggap ng tawag tungkol sa isang nawasak na sasakyan, nagmamadaling pumunta si Van Buren sa lokasyon, only to find na wala ng laman ang sasakyan. Nang hindi inaasahan, biglang lumabas si John mula sa bangin. Ipinaalam niya sa detective ang tungkol sa kanyang dinukot na asawa, at sa kabila ng payo ni Van Buren laban sa kanyang pagnanais na tugisin sila, hindi ito pinansin ni John at idineklara ang kanyang layuning mailigtas ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, habang binabagtas ng gang ang swamp area, nagsimulang magpumiglas si Kate, ngunit pinigilan siya ni Bennett. Ang pagod sa paglalakbay ay nagdulot muli ng alitan sa pagitan ni Morgan at Frank na humantong sa isa pang away. Sa pagkabigla ng lahat, binaril ni Rome si Frank at pinatay siya ng walang anumang malinaw na kadahilanan. Sa kabilang banda, magkakasabay na siniyasat ng unit ang marshland mula sa himpapawid at sa lupa, umaasang mahahanap ang gang. Sa kanyang paghahanap, nakita ni John ang patay na si Frank at kinuha ang kanyang kutsilyo bago ipinagpatuloy ang pagtugis. Nakatanggap si Rome ng tawag mula sa contact na naghihintay sa mga ninakaw na diamante, ngunit nagpa siya siyang pagtaksilan ang lalaki at mas piniling panatilihin ang mga diamante para sa kanyang sarili. Kasabay nito, ginamit ni John ang kanyang tracking skills upang masundan ang landas ng mga kriminal at malapit na siya sa kanila. Narating niya ang isang clearing sa kagubatan at naramdaman ang napipintong panganib. Bigla siyang nahuli ng isang trap, ngunit mabilis na napalaya ni John ang sarili. Pagkababa, tinutukan ng baril si John ng isang lalaki at inakusahan siyang isang pulis. Habang sinusubukang ipaliwanag ang kanyang misyon na iligtas ang kanyang asawa, bigla siyang pinatulog ng isa pang lalaki. Nagising si John sa isang shed na nakatali sa isang upuan at napapaligiran ng dalawang bruskong lalaki na inilalagay ang kanilang mga pera sa isang bag. Ipinagpalagay ng dalawa na paparating na ang iba pang mga pulis at nagsimulang pahirapan si John dahil hindi sila naniniwala sa kanyang kwento. Nang wala ng ibang opsyon, nilinlang sila ni John at sinabi na isa siyang pulis na sinusubaybayan ng GPS. Agad itong ikinabahala ng mga lalaki at habang sila'y nagkakagulo, nagawang mapatumba ni John ang isa sa kanila at nakawala sa kanyang pagkakatali. Pagkatapos, isang marahas na laban ang naganap sa pagitan ng dalawa, kung saan pareho silang nagpakawala ng malalakas na suntok sa isa't isa.
Sa huli, nagawang manalo ni John ngunit hindi na niya magawang matrack si Rome at kanyang asawa. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya sa pagtugis at muling nahanap ang kanilang landas. Nakarating siya sa tabing ilog, kung saan nakita niya si Rome at si Kate na pumasok sa isang abandonadong cabin sa marshland, at plano itong gamitin ng gang bilang hideout para sa gabi. Nang lumabas ang mga lalaki para hanapin ang generator, unti-unti nang nakakawala si Kate sa kanyang pagkakatali. Kalaunan, pumunta si Morgan sa ilalim at nagsimulang ayusin ang generator. Bago pa siya makapagsimula, sumugod sa kanya si John na parang isang galit na hayop. Nagawang basagin ni Morgan ang isang bote sa ulo ni John habang nagpapalitan sila ng malalakas na suntok. Sa kabila nito, tinapos na ni John ang buhay ni Morgan gamit ang isang kutsilyo bago pa siya makapagdulot ng karagdagang pinsala. Kalaunan, lumabas si Rome sa hideout at tinawagan ang isang kaibigan. Humingi siya ng isang sasakyan na naka-station sa marina para sa isang mabilis na paglikas. Ilang sandali pa, lumabas si Bennett upang subukang paandarin ang isang bangkang kailangan nila. Sinamantala ni John ang pagkakataon para atakihin siya, at nagkaroon ng matinding suntukan sa pagitan nila, ngunit nanaig ang lakas ni John laban kay Bennett at pinatay siya. Hindi nagtagal, nahanap ni Detective Van si John at ipinahayag ang kanyang pagnanais na tumulong. Nang mamatay ang mga ilaw sa loob ng shed, sinamantala ni Kate ang pagkakataon para makatakas. Hinabol ni Angela si Kate at na-corner siya sa labas, at nagkaroon ng laban sa pagitan nila hanggang sa inilabas ni Angela ang isang baril. Agad na sumugod si John sa loob ng shed, ngunit tinutukan siya ng baril ni Rome. Hindi nagtagal, pumasok na si Van Buren, itinutok ang sariling baril sa ulo ni Rome at inutos na ibaba ang kanyang sandata. Gayunpaman, biglang itinutok ni Van Buren ang hawak na baril kay John, at ibinunyag ang kanyang mapanlinlang na alyansa kay Rome. Hiningi niya ang mga ninakaw na diamante mula kay Rome, na siya namang nagutos sa detective na patayin muna si John kapalit ng kalahati ng mga diamante. Nang mag-alinlangan si Van Buren, sinugod siya ni John at ginamit ang detective bilang isang human shield habang pinapaputukan sila ni Rome. Habang sinusubukang tumakas ni Rome, napilitan din si John na gawin ang kaparehong bagay. Nang si Angela at John na lang ang natitira, binaril ni Rome ang mga gas cylinder sa ilalim ng lodge bago tumakas kasama si Kate. Sa kabutihang palad, nagawang makalabas ni John bago pa sumabog ang shed. Itinulak ni Rome si Kate sa trunk ng kotse ni Van Buren at umalis na sila doon. Nang tangkaing hulihin ng Coast Guard si John para dalhin siya sa police station, nagawa niyang mabaliktad ang sitwasyon, bago ninakaw ang isang rifle at isang bangka. Samantala, nagpa siya si Rome na kailangan nilang iwan ang kotse ni Van Buren, kaya inutusan niya si Angela na nakawin ang isang semi-truck sa kalsada, at gamitin ang kanyang apil upang mapalapit sa driver para patayin siya. Nang makasakay na sa police boat, narinig ni John ang isang radio report tungkol sa pinaslang na truck driver at lokasyon ng ninakaw na truck. Pagsapit ng gabi, narating na ni John ang marina. Doon, narinig niya ang usapan ni Rome at nakita rin ang sinasabing truck. Nakita siya ni Kate at kaagad na gumawa ng diversion na nagpahintulot kay John na palihim na makalapit at tumalon papunta sa truck. Itinapon ni John si Angela mula sa umaandar na sasakyan at nabangga ng bus ang babae. Sinubukan ni Rome na barilin si John, ngunit namagitan si Kate at nabitawan niya ang baril. Sa pagtatangkang paalisin si John mula sa truck, dumaan si Rome sa ilang mga warehouse, ngunit nanatiling matatag si John bago nahulog sa lupa. Bumangga ang truck sa isang gusali, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Iniwan ni Rome ang sasakyan at iniwan si Kate na nakakadena sa loob. Tumakbo si John papunta sa umaandar na truck, na umararo sa isang gusali at nahulog sa ilog. Gayunpaman, biglang tinambangan ni Rome si John, na naging dahilan ng pagkatumba niya. Nang makarecover na si John, naganap ang isang laban sa pagitan ng dalawa, hanggang sa nahulog kay John ang isang debris mula sa gumuguhong istruktura. Sinamantala ni Rome ang pagkakataon upang hampasin ng isang sledgehammer ang ribcage ni John. Nang sinimulang kutsain ni Rome ang kanyang asawa, isang surge ng adrenaline ang nagpasigla kay John at nagawang alisin ang sandata ni Rome. Pagkatapos, sinimulan niyang bugbugin ang lalaki at itinapon siya sa lumalagablab na apoy. Sumisid si John sa ilog upang hanapin ang kanyang asawa, at lumangoy pabalik sa truck kung saan nahanap niya si Kate na walang malay at nakagapos. Matapos siyang pakawalan, hinila niya ito palabas sa tubig at sinubukan ang lahat upang buhayin siya. Sa kabutihang palad, nagsimulang umubo si Kate habang nasa kanyang mga bisig. Sa katapusan, dumating na ang mga pulis, at niyakap ni John at Kate ang bawat isa, at dito na nagtatapos ang